Inintriga ni Martin Romualdez ang dating liderato ng Senado dahil sa pagkakaupo at pagdinig ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee dahil marahil sa pananaw niya ay hindi siya safe kay Marcoleta. Ngunit, Ginoong Pangulo, sa hindi niya inaasahang pagkakataon, nung araw ding yun, nagsalita ang mga diskaya, pinangalanan ng 17 congressman na kasosyo niya, kabilang ang pagbanggit na naman ng pangalan ni Martin Romualdez. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Isa na naman po itong patunay, Ginoong Pangulo. Kapag ka nagturo ka ng daliri sa iba, may 3 daliring nakaturo pabalik sa iyo. Pangatlo, sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kung saan niname drop ako ni Yusek Bernardo, bagaman inamin niyang personal na mismo na hindi niya rekta kung nakausap o binigyan ng anuman, bigla namang tumestigo si retired Master Sergeant Gutesa at muling pinangalanan si Martin Romualdez na hinahatiran daw niya ng pera sa mismong bahay nito. Malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico, ibababa lamang namin ay 35 maleta para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Gamit ang script niya sa pagturo sa akin, ayan na naman. May 3 daliring nakaturo palagi pabalik sa kanya tuwing ginagawa niya yan. Ulitin ko po for the record, Ginoong Pangulo, ang sinabi ni retired Master Sergeant Gutesa. 35 maleta ng pera na naglalaman na mahigit kumulang 48 milyong piso bawat isa o kulang-kulang 1.7 billion pesos sa isang delivery. Ay di umano hinatid niya sa iba't ibang bahay, sa iba't ibang pagkakataon ni Martin Romualdez. Ako, alam nyo, nakakadismaya yung nangyayari sa Pilipinas. Diba, si Marcos, ganyan. Putang ina, tanga. Tapos may mga corrupt na congressman sa flood control project. Tapos bandang huli, senador o mga senador pa ang may problema. Pero yung mga pinangalanan ng diskaya, hindi nila tinatanong. Ano to? Binabalik nyo sa kabila para sila may kasalanan. O ano pa, si Saldico wala na sa Pilipinas, ang animal. Tapos si Martin Romualdez na dapat imbestigahan, tahimik lang tayo. Buti nga nandyan si Congressman Kong Miao eh. At nagsasalita pa tungkol dito sa mga tarantado na to eh. O kung wala yung congressman na yan, tignan nyo bata pa yan, ang tapang. O kung wala yan, putangin na wala na mangyayari sa atin. Sino nagsasalita dyan? Si Toby Tiangco, di ba? Si Pulong, tsaka si Kong Miao. Yan yung iba, ano na nangyayari sa iba? Natapalan na kayo ng pera. Kaya next time kasi, ewan ko alam nyo, bubuo kami, ang Banateros, bubuo ng party list. Oo. Banateros party list. Alam nyo ang ang gagawin namin? Bubuo kami ng party list para buwagin na yung party list system na yan. Di ba? Ganda. Gagawa kami ng party list para magbuwag ng party list. Lalo yung mga peking teachers, yung Gabriela, putang inan tong mga to. Tapos yung Duterte youth na nakakuha ng 3 upuan, 3 seat, puta ayaw nilang paupuin. Yun naman, tanginang Garcia to, sasampalin ko rin yan eh. Di ba? Nakakagalit eh. Biruin mo yung tao o yung party list na binoto ng taong bayan at na number 1 pa nga. Putang ina, ayaw nyo paupuin. Bakit? Kasi yung pangalan Duterte Youth. Napakagago nyo. Anyway, panoorin natin to mga pare. May rest back ngayon si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson kaugnay sa tinawag niyang laganap na korupsyon sa Marcos Jr. administration. Narito balita ni MJ Mondihar exclusive. Sana.
Mahiya siya. Mahiya Sino po po? kayo dahil ito nangyari sa panahon ng administrasyon nyo. Wag yung sabihin na kayo pa ang hero. No, puro tao nyo po ito, nakagawa nito. At wag kayong magbintang ng iba dahil it is your command responsibility. Ayun yung sinasabi ko. Ayun yung sinasabi natin na ito nga, yung administrasyong Marcos, pinapadaan kay Claire na panay Duterte ang may kasalanan. Noong nakaraang administrasyon yan, meron pa nga lumalabas na dapat imbestigahan daw yung Dolomite. Putangina nyo. Unahin nyo muna yung Dolomite. Maganda nangyari dyan. Magandang maaliwalas dyan sa Manila Bay. Oh, tangina, ayaw nyo maganda dyan? Gusto nyo puro basura? Bagay, mga basura kasi kayo. Hindi, di ba? Ang ganda nang nangyari dyan sa sa Manila Bay. Pinaganda, inayos, o kahit papaano, ang ganda. Ang ganda tignan. Medyo mabaho pa rin, pero hindi nakagaya ng dati na nananambak yung basura. Ngayon, puta, ito pa si Loren Legarda. Puta, inan to eh. Anong halaga daw ng Dolomite? Anong halaga daw ng Dolomite dyan sa may tawag dito sa may Manila Bay? Puta, ikaw, anong halaga mo sa Senado? Bakit nandiyan ka? Puta, hindi ka namin maramdaman, te. Ang inan to. Pero nung election, puta, labas ng labas. Ngayon, mahimik ka? Hindi rin namin maintindihan kung ano yung pakinabang mo o yung halaga mo dyan sa Senado. Dapat ka, wala ka na rin dyan eh. Huwag niya iboboto yan sa susunod. Punta ilang yan. Wala naman silver rin yan. Oh, ngayon, ang sinasabi nila, puro na lang Duterte na naman. Ano ba yan? Wala na bang iba? Oh, sabi nga ni Manong Chavit, hindi nyo pwedeng isisiyan sa nakarang administrasyon. Hindi kayo pwedeng magturo kasi yung mga nangyari na to, nasa panahon ninyo. Nasa panahon ng administrasyong Marcos. Kita nyo, alam nyo, ito naman si Manong Chavit, siguro bad trip talaga to kay Marcos. Although wala naman siyang pakialam siguro dahil nga nanghingi naman siya ng tulong at madali naman tong hingian ng tulong. Kaya nga, Manong Chavit, pahingi naman ako ng... Manong Chavit, pahingi naman ako ng isang kahit kotse. Isang bahay, ganun. Oy, nakapunta kami sa sa Baluarte niyan dati diyan sa may yung Baluarte, yung zoo. Ay, ang ganda. Kung mapupunta kayo ng Ilocos, wag niyong palampasin na hindi dumalaw diyan sa may Baluarte ni Manong Chavit. Maganda talaga. Kaya hindi mo iisipin na iyon talagang alam mo yun, kung itong tao na to corrupt. Hindi ko alam kung corrupt to. Hindi kasi, di ba? May magaganda siyang napapagawa May mga magaganda siya meron siyang mga proyekto na nakakatulong at hanggang ngayon nakikita na. Pero mo, makakita ka ng dolphin doon. Tapos pagkano lang yung entrance. Makakita ka ng giraffe. Di ba? Makakita ka ng leon. Makakita ka ng tiger. Tapos makikita mo doon yung mga, alam mo yun, yung mga shooting niya nandun, naka-display yun doon. So, at least kahit pa paano meron nakikita. Pero, ewan ko kung corrupt to si Manong. Sa palagay ko naman, kasi marami ng pera to noon pa di ba? Kaya nga, kahit walang problema sa kanya kung tumulong siya. Kaya Manong Chavit, pwede po bang tulungan nyo kung magkabahay, magka-negosyo, ganun. Magka-kotse. Baka naman, Manong. Ang nanghingi. Ito na. Tuloy natin. Yan ang maanghang na ba? Mahiya. Ang sabi ni Manong, mahiya naman daw. At ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng anomalya sa flood control at national budget. Sa eksklusibong panayam ng SMNA News sa mismong tahanan ni Singson, sinabi nito na command responsibility ng isang presidente kung anumang nangyayaring issue sa kanyang administrasyon. Matatandaan na sa kanyang 2025 State of the Nation Address, kinundina ni President Marcos ang korupsyon sa flood control sa kanyang termino at pinagsabihang mahiya naman ang mga sangkot dito. Ngunit para sa negosyante, hindi sapat ang pronouncements dahil dapat may maipakulong. Yun ang problema. Nagsalita siya ng ganun sa zona niya na mahiya naman kayo para malinis yung niya.
Sobrang linis mo. Ewan ko si Anjo Iliana ba yun? Sobrang linis daw ng presidente natin ngayon, si BBM. Sobrang linis. Bakit? Kasi mahilig maghugas kamay. Kaya malinis siya. Nun din na naman niya ang planong pagpapahinto ng flood control probe sa Senado. Ngayon, hinto na. Wala pa na demanda. So, niloloko lang po tayo sa madaling salita. Huwag tayong pumayag na paloko itong gobyerno na nanloloko sa atin. Dinimanda niyo ako kung gusto niyo, okay lang. Pakulong niyo ako, okay lang. Oo. Diba? Tangina niyo kasi. Tapos, bandang huli, meron pang issue to. Pinapalabas na meron siyang may ini-issue sa kanya na yung mga project niya daw dyan sa Ilocos, binabaha daw. Chabit daw yan, ganyan-ganyan. Kasi nga, kumukontra na siya sa administrasyon. Ganun din yung nangyari kay Pangulong Duterte at kay Pastor Kibuloy, di ba? Kinukontra nila yung administrasyon at naapektuhan. Kasi nga kita ng taong bayan o nakikita ng mga Pilipino na ang nangyayari sa Pilipinas, palubog na ng palubog. So nagsasalita yung mga leader natin, si Pangulong Duterte nagsalita na ganito nang nangyayari dyan sa Congress at si Pastor Kibuloy, sinasabihan na si Marcos, ikaw ang leader, dapat ikaw umano dyan. Kaya nga si Mike Abe nagdabog di ba? So, ito yung mga bagay na nakita rin ni Manong Chavit na, di ba hindi naman siya nagsalita nung pagkatapos ng eleksyon. Dapat na siya dyan alam mo yun, magtatantrums na siya Di ba? Kasi pagkatapos daw ng eleksyon, hindi na siya, parang hindi na siya kilala. Dapat noon pa lang, na siya noon, magsasalita na. Pero gaano katagal lumabas? Parang inabot pa ng 3 years bago magsalita si Manong patungkol sa ginawa ni Marcos. Bakit? Kasi naiinis na siya sa nangyayari sa Pilipinas Ito naman, kahit mayaman naman to negosyante na to, mahilig naman din tumulong to. Hindi lang natin alam kasi hindi naman to masyadong show off, di ba? Marami rin tong natutulungan na hindi natin nakikita. So, yun yung mga bagay na maganda dito kay Manong Chavit. Naku, tsaka sobrang generous nito. Sana nga, pag tumugtog kami, maging guest namin to si Manong Chavit. Kasi sobrang generous daw nito sa banda. Talagang, hindi lang banda, pati yung mga waiter, pati yung mga yung sound system, lahat ng staff doon sa event na nandun siya, binibigyan niya ng blessings. Kaya nakakatuwa, sana talaga. Ay, parang RJ Hindi, di ba? Sino bang ayaw ng blessings? Tsaka nagtrabaho ka naman doon, di ka lang naman ang hingi. Ganun lang yun. Masyado kayong Kasi may mga naririnig ako, lalo sa mga tropa nating banda, gagiging guest daw nila yan si Manong Chavit. Grabe daw mamigay ng pera. Sabi ko, sana all. Anyway, ibang usapan na yan. So, tuloy natin to mga pare. Pinalikan naman ni Singson ang panahon ng martial law ng yumaong diktador na si Ferdinand E. Marcos Sr. na siyang tatay ni PBBM. Mga bangungot na inakala niyang aayusin ng kasalukuyang Pangulo. Nakalimutan na ba ang ating kababayan? Panahon ng martial law, ano nangyari? Basahin nyo na lang history. Tapos napatalsik yung Marcos Sr. Akala ko, nung tumulong ako dito sa Marcos Jr., ayusin ang pangalan nila. Hindi, mas grabe pa. Talaga. Mas grabe pang ginawa. Putang ina dati. Tignan mo. Ilang years yan si Marcos Sr. dati na namahala sa Pilipinas. Matagal. Maraming, alam mo yon, maraming katarantaduhan, maraming nangyari na hindi rin maganda nung panahon ni Marcos Sr., yung martial law, basta maraming hindi okay noon. Pero marami ding naging maganda kasi meron tayong mga kalsada na maayos at na mga proyekto ng tatay niya. So maganda rin yung nangyari doon. Although may pangit, meron ding maganda. Etong kay Marcos Jr., putang ina 3 years pa lang, puro pangit ang ginagawa. Anong magandang ginawa niya? Tanong ko sa inyo. Meron ba? Mga banatero, sabihin nyo dyan, i-comment nyo dyan sa baba kung merong ginawa
talaga si Marcos na, alam mo yun, ikakaganda ng Pilipinas. Parang wala eh. Puta, papangit nga ng papangit ang Pilipinas. Kita mo, yung mga investor natin, hindi ayaw na mag-invest dito kasi kinukrakot yung mga pera ng pera ng taong bayan. Puta, kahit sino, kahit ako, napakayaman ko. Tapos, maririnig ko na ang mga negosyante pa naman, wise yan. Hindi yan nagpapaloko basta-basta. Tapos, naririnig ko na, tangina ba't nagkakaroon ng nakawan doon? Ay, hindi na ako mag-invest dyan. Dito na lang ako sa Hong Kong. Sure pa. Dito na lang ako sa China. Sure pa. Oh, yan yung mga bagay na nawawala sa Pilipinas. Ang ganda ng Pilipinas pero ang pangit nung namumuno. Mayaman ang Pilipinas pero puta nagiging mahirap dahil dun sa mga namumuno, mga demonyo. Ang binanata ni Singson, si Palace Press Officer Yusek Claire Castro dahil sa muna yung personal. Dapat ipaano mo na yan, Manong Chavit, ipaano mo na yan dun sa Leon, ay sa sa Tiger mo palapa mo na yung tarantado na yan Bobo yan Alam nyo, 'di ba ang zombie, ang mga zombie na aamoy na may utak ka? 'Di ba ang kinakain ng mga zombie yung utak, 'di ba? Utak, laman, basta ganun. Pucha, iiwasan to ng mga zombie si Auntie Claire. Kasi walang utak. Oo. Pakaiwasan yan. O yan, palapa mo na yan, Manong, dun sa Tiger mo. Putang inang to, dang manahimik na to si Claire. Pag-atake nito laban sa kanya. Sa isang Facebook post, sinabi ni Singson na tila nagiging attack dog ng Malacanang si Yusek Castro dahil sa mga patutsyada nito. Ayon kay Yusek Castro, makikipag-ugnayan sila sa PNP at DOJ para paimbestigahan ang panawagan ni Singson na bumaba sa pwesto si Pangulong Marcos. Inakusahan din ni Castro si Singson na kumakampi kay Vice President Sara Duterte dahil hindi umano nabigay ang hinihinging posisyon sa PCSO. Vuelta naman ni Singson kay Yusek Castro. Dodoble ko pa. Ang ibanan sa akin, marami pa akong hindi nalabas. Ang Pilipino, madali makalimot. Nilino naman ito na wala siyang personal na interes. Ano PCSO? Ewan ko Although, pwede rin naman siguro na maging siya sa PCSO kasi meron naman pera to Magtataka ka dun sa ilalagay sa PCSO na walang pera. Yeah? Tsaka po tayo na hindi na kailangan nito ng posisyon. Mayaman na to, Auntie Claire, baka wala ka pa sa kalingkingan ng yaman nito tsaka ng utak nito ni Manong kahit matanda na yan, putya mas matalino pa rin sa'yo yan. Yeah? Ewan ko nga abogado ka pero para kang bobo Paimbestigahan ng puta yan. Puro ka paimbestigahan. Paimbestigahan mo yung presidente mong tanga. Di kaya ito si Claire bangag din. No? Kasi isipin mo mga banateros, mga pare. Puta, mali na yung ginagawa ng presidente o puro kasablayan na yung ginagawa ng presidente. Pero ikaw, pinagtatanggol mo pa. Bakit? May kapalit na pera. Meron nga tayo narinig dyan talagang yung isang vlogger na pangit. Puta, inaano talaga lahat ng mga vloggers. Kento yan meron tayo 15 quincenas katapusan. Ganun pa. Magbi-meeting tayo. Pucha, hawak pala ng PNP rin. Tapos hawak ni Romualdez. Kaya yung mga yan, kahit alam nilang mali, alam naman nilang sablay si Marcos. Alam naman nila yan. Hindi, may mga utak naman siguro yan, pero ewan ko doon sa pangit. Na mahilig mag-spaghetti. Ewan ko, may utak yun. Pero alam ko naman may mga utak tong mga to at nararamdaman nila yung yung nangyayari sa Pilipinas. Kaya nga si Bustoyo medyo na-i-stress na sa nangyayari. So, alam naman nila yan. Pero dahil nga sa pera na tinatapal sa pagbumuka nila, baliwala ng prinsipyo. Putang ina. Kahit anong mangyari, basta may pera, kahit prinsipyo, tatalikuran ko yan. Yan ang motto ng mga bayad na vlogger ng mga animal na yan. Tapos papalabasin nila, tayo bayad. Putang ina, wala nga tayong pera.
Ay nako, tuloy natin. Sa kanyang paglantad sa publiko bilang oposisyon, anya, hindi na nito maatim ang malawakang korupsyon at ang patuloy na paghihirap ng mga Pilipino dahil sa maling pamamalakad ng gobyerno. Dagdag pa niya, marami pa siyang ilalabas sa impormasyon sa mga susunod na araw. Abangan na susunod dahil banatan niyo ako, babanatan ko kayo rin. Yun. Mas gaganan akong Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihat, SMNI News. So yan ang nangyayari ngayon. 'Di ba? Babanatan. Ang bagong natin si Boying. Inang yan. Wala na, lubog na talaga ang Pilipinas, lalo pa lulubog. Ay nako. Ano pa kayang tinatago nito ni Manong Chavit, no? Sana ilabas niya na ng ilabas, no? Tapos kukontrahin na naman ni Claire. Sabihin ni Claire, nako, ano lang yan? Medyo lang yan, galit lang yan kasi hindi binigyan ng posisyon. Kasi po, hindi po siya nabigyan ng posisyon po. Kaya po siya nagkakaganyan at inaatake ang ating Pangulo. Diba ganun magsalita yung tanga na yun? Kasi po. So, abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata na sasabihin ito ni Manong Chavit. At hinahamon niya nga si Marcos, "Wige, balatan niyo ako at ilalabas ko yung mga dapat kong ilabas. Pasukan niyo ako, pakulong niyo ako. Yan naman kayo, ganyan naman kayo, mga tarantado kayo." Tapang, no? Anong pengi ako ng gold coins? Pengi naman akong gold coins mo. Hindi, mabait yan si Manong Chavit. Lalo sa mga tao niya, mabait yan. Kaya, tignan mo, mas lalong pinagpapala. Tsaka maraming pera yan eh, negosyante yan. Kaya kailangan ng kung ano-anong posisyon. Anyway, mga pare, maraming salamat sa pagsama sa akin. Kung nagustuhan nyo itong ating mga video, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-share at mag-like ng ating mga videos. Ganon din po, pakifollow po ang aking paring RJ Facebook page. Ganon din po ang aking TikTok account na paring RJ Banateros. Pakifollow na rin po ang DZAR 1026 SMNI at ang Banateros 2.0. Ganon din ang ating mga kasama sa mga kapatid na Banateros, Boss Dada, Coach Oli, sino pa ba? Master Judea, Jay Guevara, Sir Jack, at Banat Bay. Pati na rin ako syempre. Hindi, dapat ako ang unahin. Anyway, maraming salamat ulit mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boss ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng chismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, pabanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan kami lalaban. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan kami lalaban. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Pag mali, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Lahat ang nama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan mo na, bago ang sarili. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan.
Kilos kami, walang inuurungan, dahil bayan muna bago ang sarili. Palakpakan, pagmalibanatan, Don Materos ang sigaw, katotohanan ang laban. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mapasag?